Mas nakakapagod ang pagiging tamad. Yung pagod na pagod ka kahit wala kang ginagawa. Pag-usapan natin itong katamaran na posibleng isa sa mga dahilan kaya napapatagal or halos hindi na natin makamit yung ating tagumpay. Samahan niyo ako sa video na to at alamin natin ang mga di natin gustong epekto nito sa ating buhay at hanapin na rin natin ang solusyon para dito sa katamaran. Gandang araw sa inyo dyan. Ako po si Jan De Lucero po. Nasa 2 dekada na ring nabuhay sa pagbebenta-benta at sa pagnenegosyo. Ngayon po, Wow! sa kasalukuyan ay nasa food delivery business dito po sa Cavite. Bago tayo mapunta sa pag-uusapan natin ngayon, ay kwento ko lang po muna yung mga ganap sa akin noon na pwede din nating mailinya sa ating pag-uusapan ngayon. Yung mga panahon ng tambay moments natin, literal tambay. Kung natigil po tayo sa pag-aaral, ito po yung biggest disappointment natin sa buhay. Talagang down na down. Pero aaminin ko, kasalanan ko rin naman kasi. No excuses, it's on me. Move on muna tayo dyan. Dito tayo sa bahagi ng kwentong tambay na tambay. Umabot po ako sa punto ng tambay moments ko na talagang walang kapaki-paki. Walang kapaki-pakinabang na mga moments. Or baka ito yung pakinabang, yung kapulutan ng aral. Umabot po kasi sa puntong down na down ako. Very discouraged. Yung naramdaman kong left behind ako. Kasi sila, nagsipag-aral, yung mga batch ko. Parang ako naiwan talaga. Ayun, lugmok. Tambay na tambay. Oh no! Pagtulog, hubog. Pagkising, lasing. Talagang pagod sa pahinga. Maalala ko nun, daily routine ko. Yung ang gising ko halos tanghali na. Hanggang alas 10, alas 11 dahil lasing ka nung kinagabihan. Tapos paggising mo, kakain ka na ng tanghalian. Tapos ng pananghalian, pahinga konti, nood TV. Tapos maya-maya konti, magtatawag na yung mga barkada. Laro daw basketball. Yung laro namin dyan, bandang 1:00 ng hapon hanggang alas 3. Covered court naman. So walang problema sa init. Pagkatapos maglaro ng basketball, uuwi ng bahay, pawis na pawis, pagod na pagod. Ang matindi niyan, alas 3 ng hapon yan. Merienda time. At habang nagme-merienda, paupo-upo, nanonood ng TV o nagsa-sound trip na may saktong pahinga lang para makaligo maya-maya. At heto na, maliligo na bandang alas 4 ng hapon or alas 5. Kasi pagkatapos niyan, pupunta ng kanto, tatambay. Isa-isang magsisidatingan yan doon sa kanto sa may tulay. Doon magkukwentuhan sa mga buhay-buhay, buhay namin, buhay ng may buhay, at kung ano-ano pa. Maya-maya, maghahapunan na. Bandang alas 7, alas 8 ng gabi, di ba? Dinner break ng tambay. Pero hindi naman kami sabay-sabay niyan, ano? So, pa isa-isa. May interval. May iwan pa rin dun sa kanto. On duty. Ayun, uuwi ka ng bahay, kakain ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, it's either papahinga ka saglit, nonood ng TV, What? para hindi masyadong halata. Pero paminsan-minsan, diretso ka rin balik dun sa kanto. Lalo na pag maganda yung usapan, kwentuhan, chismisan dun. At yun, bandang alas 8, alas 9 ng gabi, balik na naman kayo sa kanto. At syempre, para mas masarap ang kwentuhan, may konting inuman. At yung Wow! konting inuman, pakunti-kunti ding dadami ng dadami. Na di namin namamalayan, madaling araw na rin bago kami magsiuwian. Naging daily routine ko po yan. What? Kung matutulog ng lasing, magigising ng may hangover, kakain na lang kasi tanghali na, alis na naman maglalaro, tatambay sa kanto, uwi ng bahay para sa hapunan, babalik na naman sa tambay, iinom, malalasing, matutulog, paulit-ulit. Naging pang-araw-araw yun. Maabot ng mga linggo, ilang linggo, buwan, ilang buwan. May mga dapat akong gawin, pero di ko ginagawa. Tinatamad ako. Pati nga mga labahin ko halos di ko magawa. Tatambak na lang, gabundok, hanggang sa lalaban na lang kasi wala nang masuot. Pati nga yung paghuhugas ng pinggan halos di ko magawa. Mga kapatid ko na lang yung posibleng gumagawa nun. Tamad ako sa ganun. May nakasanayan akong routine na yun na ang ginagawa ko araw-araw. Pati nga yung pagtulong ko sa airpot ko dun sa welding shop namin na nasa babayang bahay lang, di ko magawa-gawa. Tinatamad ako sa ganun. Ang bilis ko mapagod pag andun ako sa shop. Iba yung nakasanayan ko, di ba? Isa yun sa nakakainis, ano? Ang bilis mapagod ng tamad. Hanggang sa dumating ang araw na posibleng napuno na rin siguro yung airpot ko. Na araw-araw, siya maagang nag-uumpisang magtrabaho sa shop namin
na posibleng halos wala pang kain, pandesal at kape lang posibleng laman ng tiyan. Kaya nga naakyat din siya ng bahay ng mga bandang 9:00, 10:00 ng umaga para kumain, considered brunch niya. Na araw-araw naaabutan niya rin ako sa ganong oras na tulog pa. Dahil nga posibleng napuno na siya at posibleng bad trip din sa araw na yun, ay talagang nagsisigaw at nagmumurang ginigising ako. Ang sarap nga ng intro sipa sa pinto, di naman sa mukha. Kaya ayun, gising ang lasing. At talagang nagising ako nun. Nagising sa pagkakatulog, nagising din sa takbo ng buhay ko sa mga panahong yun. Simula nun, iniisip-isip ko at tinatanong ko yung sarili ko. Ito na lang ba ako palagi? Ito na ba talaga yung buhay ko? Kung matatapos man, kailan to matatapos? Hanggang kailan to? Wow. Nagising din talaga ako sa mga panahong yan na talagang hindi pwedeng gano'n na lang palagi. Pati ako nasabi din sa sarili, hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng hanggang doon na lang ako. Napagod na rin ako sa pahinga. Napagod sa katamaran. Dahan-dahan kong binago yung galaw ko araw-araw. At dahan-dahan ko ring nararamdaman na medyo may pakinabang na yung mga galaw ko araw-araw. May saysay. Hanggang sa naging kapaki-pakinabang na talaga. Mararamdaman mo rin posible yan sa mga magulang mo. Hindi na sila masyadong aburido sa pinagagawa mo. Ang daming di ka nais-nais na mga nangyari sa mga panahong yun. Isa sa mga dahilan nun ay ang katamaran ko. Kaya pag-usapan natin to at hanapin natin ang solusyon para dito. Isa sa mga di ka nais-nais na epekto ng pagiging tamad ay ang pagkawala ng mga pagkakataon or opportunity sa buhay. Daming opportunities or pagkakataon na dumaan posible sa ating buhay. Pero dahil sa ating katamaran, ay hindi natin to nakukuha. Halimbawa na lang, pag-a-apply ng trabaho, ang simpleng pagpasa ng resume lang para sa trabahong a-applyan mo ay hindi mo magawa dahil sa katamaran. Yun na pala yung opportunity na inaantay mo. So, hindi mo na naman makukuha. May biglaang lakad, outing, or gala, yung tropa mo o yung tito mo. Opportunity na yun para makasama ka sa pamamasyal. Ipagdaan sa inyo, tulog ka pa. Hindi ka na sinama. Isa din sa mga hindi magandang epekto ng katamaran ay ang delayed improvements. Ito'y posibleng para sa sarili o para sa trabaho na ginagawa mo o kahit para sa negosyo. Hindi nagiging ganun kabilis yung improvement dahil sa katamaran. Ang pagiging tamad kasi ang nagiging dahilan ng sobrang palipas ng oras. Dito madalas nabubukas ang mga masamang habits or gawain. Pag nasobrahan ka na sa pagpapalipas ng oras ay hindi na kasi kapaki-pakinabang ang mga posible mong ginagawa. Imbis na may mahahalaga kang dapat gawin ay dito mo na nailalaan sa mga di kapaki-pakinabang na gawain. Pagiging tamad ay dahilan din ng pagkakaroon ng stress or pagiging balisa. Posibleng pansamantala sa ngayon ay medyo magaan pa yung sitwasyon o yung mga gawain dahil nga pinagpapaliban mo dahil sa iyong katamaran. Posibleng di mo namamalaya na itambak mo na yung mga gawain mo sa mga panahong darating. Nagiging balisa ka na kasi mabigat na yung trabaho mo or kilos mo sa mga panahong ito. Ang dami mo nang tatrabahuin. Huwag mo nang antayin pang maipit ka sa sitwasyon dahil sa katamaran. Ang dapat gawin para maiwasan na or di na makasanayan ang pagiging tamad ay ang self-management at proper planning. Dapat nating planuhin ang mga kilos natin or galaw natin sa araw-araw. Kung kayang magawan ng plano ang buong linggo o ang buong buwan, ay mas nakakatulong. Ang pagpaplano ay nakakatulong para malaman mo na may mga gagawin ka sa araw na yan, sa linggo, o sa buong buwan. Maiiwasan mo na dito yung sobrang pagpapalipas ng oras o sobrang pagpapahinga dahil alam mong may mga gagawin ka. Wow. Sa self-management naman, dito napapasok yung disiplina or pagdadala sa sarili. Dahil may plano ka na, may mga lista, or posibleng nasa isip mo na yung mga gawain, ay dapat nating disiplinahin ang mga sarili natin na gawin ang mga dapat gawin. Yes! Hindi mo na ma-manage ang oras, hindi mo ito makokontrol. Tumatakbo ito kahit hindi ka kumikilos. Natatapos ang isang buong araw kahit wala kang ginagawa. Pero kaya nating i-manage yung sarili natin. Kailangan nating idisiplina ang ating sarili at kumilos at makasanayang gumalaw at nang magamit ang oras ng kapaki-pakinabang. At ito po ang ilang solusyon na nakatulong personally sa akin. Posibleng meron pa po kayong pwedeng maidagdag base sa inyong mga karanasan din. Comment down below, share your thoughts.
Naniniwala po ako na ang katamaran ay isa din sa mga balakid sa buhay, personal, o sa pagnenegosyo. Kaya dapat po natin 'tong iwasan or tanggalin sa ating mga nakasanayan. Ang posibleng kalaban natin dito ay sarili lang din natin kung hindi natin 'to madisiplina. Mapasobra sa pagpahinga, mapasobra sa pagpapalipas ng oras, at posibleng dito na mag-uumpisa yung katamaran. Dito na posibleng papasok yung mga di kapaki-pakinabang na mga gawain na posibleng magsasayang lang din ng ating mga oras. Kaya sanayin natin yung sarili natin na magsipag, kumilos ng kumilos, mag-execute. Mas sulit po yung pagod sa pagsisipag kaysa yung pagod sa pahinga. And nga pala, speaking of sulit, tulungan niyo po akong maging sulit yung tambay natin at maging kapaki-pakinabang yung FB group or community natin. You Wow! may join our FB group, ang Kapaki-Pakinabang na Tambayan, #kapaki. Dito po ay pwede po kayong mag-share ng inyong mga ideas, videos, or contents na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kapaki at Wow! makapagbibigay ng tulong at maging sulit yung tambay nila dito sa ating community. And for more kapaki-pakinabang na videos and contents, please subscribe our YouTube channel, John De Lucero, and please follow, like, and share our FB account. Sana po'y may natutunan. Sana'y okay kayo dyan. Maging okay kayo dyan. Again, ako po si Jan. Daghang salamat.